linggo ng Kalaspas ay pinagdiriwang natin ngayon at alam natin kung anong mga pangyayari. At ito ang simula na Holy Week, ito ng mahal na araw. Kaya sikapin natin na makisama sa mga pagdiriwang na ito at nakikisama tayo sa buhay ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo. Minamahal na mga kapatid, sa loob ng 5 linggo ay ating inihanda ang sarili sa pamagitan ng tawang gawa at pagpapakasakit upang ipagdiwang ang misteri Pascual ng Panginoon. Ngayon ay nagkakatipon-tipon tayo dito kasama ng buong simbahan. Kung saan man kayo naroon ay kasama rin kayo. At pasagulan natin ang dakilang pangyayari ito, ang pagpasok ng Panginoon sa banal na lungsod ng Jerusalem upang siya maghirap, mamatay at muling mabuhay. Gunitain natin ang buong taimtim, ang pagsigawa niya ng ating kaligtasan at sundan ng Panginoon upang sa ating pakikiisa sa kanyang paghihirap ay mabahaginan ng kanyang muling pagkabuhay at magpanibagong buhay tayo. Kung kayo man ay nasa inyong bahay, nasa ibang lugar at meron kayong palaspas, ngayon ay papaspasan natin ang mga palaspas. Panalangin tayo. O makapagyarihan at walang hanggang Diyos, paspasan mo ang mga palaspas. Ipinagbubunyi namin ng buong galang si Kristong Hari. Naway masundan namin siya hanggang sa kaligayahan ng Jerusalem na walang hanggan. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tuwalhati sa iyo, Panginoon. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betpage at sa Betania, sa may bundok ng Olibo, sinugod ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad at humingi sa kanila, "Pumalaw kayo sa nayon na nasa tapat ninyo, at pagpasok ninyo ay matatagpo ang nakatali ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Kalagarin niyo siya dalhin sa akin. Sakaling may magtanong sa inyo kung bakit ginagawa ninyo iyan, isagot ninyo, kailangan siya ng Panginoon at agad siya ipababalik dito." At lumakad sila at tatagpuan ng batang asnong nakatali sa pintuan sa may labas ng daan na kanilang inalag. Ang ilan sa mga nakatayo roon ay nagsabi sa kanila, "Bakit ninyo kinakalag ang batang asno?" Sumagot sila gaya ng sinabi ni Jesus at pinabayaan sila. Dinala nila kay Jesus ang batang asno, inilagay sa ibabaw nito ang kanilang mga balabal at sumakay siya. At maraming taong naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang mga iba naman ay nagkalat ng mga sanga ng kahoy na pinutol sa mga pana. Ang mga nasa unahan at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw na, "Hosana, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinagpala ang dumarating sa kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kaitaasan." Ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos sa makapangyarihan at walang hanggan, ibinigay mo sa sangkatauhan si Jesucristo na huwaran ng kababaang loob. Tinupad niya ang iyong kalooban, kaya siya ay nagkatawang tao at namatay sa krus. Pinagkalooban mo kaming nagdidili-dili ng kanyang paghihirap ay mapasama sa kanyang muling pagkabuhay. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo Panginoon namin, nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagmasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bawat taong makakakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May pangkat na mga bubong na sa akin pumapaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas na pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Sa'y inyong dakilain, kayong angkan ni ako. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi napilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniglod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan, sa kamatayan at sa krus. Dahil dito'y dinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit pa sa alinmang pangalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa pasyon ng Panginoong Jesucristo ayon kay Marcos. Walhati sa iyo, O Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari
ang matatanda at mga eskriba, alalong baga ang buong Sanhedrin. Inilabas nila si Jesus sa nakagapos at ibinigay kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Sinasabi mo nga." At maraming bagay ang isinakda laban sa kanya ng mga punong pari. Muling tinanong siya ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Nakikita mo ang lahat ng sumbong nila sa iyo." Datapwat, hindi sumagot si Jesus, kaya't namangha si Pilato. Tuwing magpipista ay pinawawala niya sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hilingin. Noon ay nasa bilangguan ng isang nagngangalang Barabas na kasama ng ibang mga naghimagsik at nakamatay ng isang tao sa himagsikan. At pagdating ng mga tao ay hiningi sa kanyang biyaya na dati niya pinagkakalob sa kanila. Sinagot sila ni Pilato, "Ibig ba ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Nababatid niya na si Jesus ay binigay sa kanya ng mga punong pari dahil lamang sa inggit. Samantala, ang mga tao'y inuudyukan ng mga punong pari na hilingin sa kanya ang pagkalaya ni Barabas. At nagsalita ulit si Pilato sa kanila, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" Sumigaw na naman sila, "Ipako mo siya sa krus." "Anong masama ang ginawa niya?" ang tanong ni Pilato. Datapwat lalong inilakas ang kalagsigawan, "Ipako mo siya." Upang bigyang kaligayahan ng mga tao, pinawala niya sa kanila si Barabas at si Jesus, pagkatapos na maipahampas, ay binigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala siya ng mga kawal sa loob ng palasyo na siyang Pretorio at tinipon ang buong kulutong. Siya ay dinamta ng porpora at pinutungan ng koronang tinik na kalang pinagkama-kama. At siya ay kalang binabati, "Aba, hari ng mga Hudyo." Hinampas siya ng tambo sa ulo, niluraan at paluhod na pumupugay sa kanya. Pagkatapos na siya ay mauyam nila, ay inalasa ng balabal na purpura at sinuot sa kanya ang kanyang mga damit at inilabas upang ipako sa krus. At pinilit nila ang isang galing sa bukid na nagdaraan, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo, upang pasanin ang kanyang krus. At nilala siya sa dako ng Golgotha, nang ibig sabihin ay puok ng mga bungo. Doon ay binigyan siya nila ng alak na may halong mira, ngunit hindi niya ininom. Pagkatapos ipinako siya sa krus at pinaghatian ang kanyang mga damit. Kanilang pinagsapalaranan ito upang malaman kung ano ang bahaging mauwi sa bawat isa. Ikatatlong oras nang siya ipako nila sa krus at nakasulat ang dahilan ng pagkaparusa sa kanya, Hari ng mga Hudyo. Ipinako nila sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan at ang isa sa kanyang kaliwa. Siya ay inalipusta ng mga nagdaraan na umiiling at sinasabi, "Aba, gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili, buwaba ka sa krus." Gayon din naman nag-usap-usap ang mga punong pare at mga eskriba upang libakin siya. Iniligtas niya ang iba, ang sarili hindi niya may ligtas. Buwaba sa krus ang Kristo na Hari ng Israel, nang aming makita sumampalataya kami sa Kanya. Siya ay nilipastangan din ng mga nakapakong kasama niya. Nang ika-6 na oras ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. At sa ika-9 na oras, si Jesus ay malakas na sumigaw, "Eloi, Eloi,
lama sabachthani. Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig ito ng ilang nakatayo roon, ay sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha at pagkalagay sa dulo ng isang kahoy ay pinasipsip sa kanya na aniyan. Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Subalit sumigaw ng malakas si Jesus at nalagot ang hininga. Biglang nagawak ang tabing ng templo sa dalawang bahagi mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang senturyong nasa tapat niya na makita na siya nalagutan ng hininga ay nagwika. Tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng pagmamahal, kung ito'y tunay na pagmamahal, ay nangangailangan ng katapatan. Walang kwenta ang pagmamahal kahit pa ilang beses sabihin, minamahal kita o nagmamahal ako, kung ito ay hindi tapat sa salita at sa gawa. Kaya nga sa kasal ay laging naroon until death do us part. Hanggang kamatayan, mananatili akong tapat. Ito ang sinasabi sa isang kasalan. Minamahal ko mga kapatid, ganito ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Katapatan hanggang kamatayan. Ngayon sa pagdiriwang natin ng Palm Sunday, at ito nga ang pagsimulan ng mahal na araw o Holy Week. Ito ay paggunita, pakikiisa natin sa paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon. At ito ang tanda ng kanyang wagas at katapatang pagmamahal para sa atin. Ang katanungan na lamang sa atin, kung ang Diyos ay naging tapat sa atin hanggang kamatayan, minahal ninyo tayo hanggang kamatayan, tayo ba ay naging tapat sa ating Panginoon? Noong 1900 o 1900, nagkaroon ng isang rebellion sa China at ito tinatawag nilang Boxer Rebellion. Ito ay against sa mga foreigners at against sa mga Chinese Christians. Yung mga revolutionaries, nasakop nila ang isang mission school at tinipon nila ang lahat ng mga kabataan na nag-aaral doon, kasama yung kalang mga guro. Sinarhan nila ang lahat ng pwedeng labasan, mga pintuan, lahat ng gate, maliban sa isa, yung front gate. At doon sa paglabas mo sa gate na yon, doon sa ground, inilagay nila ang isang cross. Kasama yung cross na roon ang ating Panginoon, yung image ng ating Panginoon. Ang sabi ng mga revolutionaries, ang sino man na lumabas sa pintuang ito, sa gate na ito, nayayapakan niya ang cross na yan, siya ay maaring lumabas at walang mangyayari sa kanya. Subalit kung hindi niyo yayapakan, kayo ay immediately babarilin at mamamatay. Yung unang 7 ng mga estudyante na makita niya yung cross at dahil sa takot doon sa warning ng mga sundalo, niyapakan nila yung cross ni Kristo at pagkatapos pinabayaan silang umalis. Walang nangyari sa kanila. Pero yung ikawalo, isang batang babaeng Chinese na nag-aaral din doon sa school na yun, nang pagbukas ng pintuan at makita niya yung krus ni Kristo,
Dahil sa turo sa kanya ng pagiging Kristiyano, nag-genuflect siya doon sa krus na yon. At siya ay umikot sa krus na yon. Subalit paglampas niya sa krus, siya ay binaril at namatay noon din. Ang lahat ng mga estudyanteng sumunod sa kanya, mga guro na sumunod sa kanya, lahat sila ay tumulad sa halimbawa ng maliit na babaeng yon. Silang lahat ay sumamba sa krus ni Kristo at silang lahat ay namatay sa araw na yon. Minamahal ko mga kapatid, kung pag-aaralan ninyo ang history ng China that time, 1900, ito ay isa lamang example. Sapagkat marami pang pangyayari sa buong China ang tumulad sa halimbawa ng maliit na batang yon na naging tapat sila kay Kristo. Kahit kung makikita ninyo sa history nila, more than 30,000 Christian Chinese foreigners ang pinatay ng taong yun. Minamahal ko mga kapatid, katulad ng inspiration ng batang yun sa lahat ng sumunod sa kanya, inaanyayahan din tayo na siya maging inspirasyon natin sa ating pagninilay ngayong panahon ng mahal na araw. Pinapasimulan natin ito sa Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. At makikita natin dito sa banal na Ebanghelyo ngayon na yung mga tao, yung mga Hudyo doon, sa unang pagbasa pa lang, ay nakita natin na sila'y nagpupuri sa ating Panginoon. Sila ay sumisigaw na hosana sa anak ni David, hosana sa pinagpalang anak ng Diyos na dumarating. Ito ay pagpupuri sa Diyos. Ito ay tanda ng katapatan sa Diyos. Ito yung mga taong nakinig sa mga aral ng ating Panginoon. Ito yung mga nakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakita nila yung pagpapagaling ng ating Panginoon. Nakita nila yung mga himala ng ating Panginoon. Kaya't sila'y nagpupuri sa ating Panginoon. Ito rin ang ginagawa natin. Sa ating pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas ay marami nagwawagayway kung wala nga lang COVID ngayon. May mga prosesyon sa mga daan na nagwawagayway ang karamihan ng mga palaspas katulad ng mga unang Hudyo na yon na nagpupuri sa ating Panginoon bilang hari, anak ng Diyos, anak ni David na siyang makapangyarihan. Yun nga lamang nakakalungkot sapagkat pagkaraan ng ilang araw, nakita natin ito doon sa ikalawang Ebanghelyo. Pagkaraan ng ilang araw, ito rin yung mga tao na sumisigaw. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Crucify Him. Ito ang sinisigaw ng lahat. The same na mga tao. Ito yung mga tao nung unay sumasamba, nagpupuri, subalit ngayon, sila ang humihingi na ipako sa krus ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sila ay nabayaran? Maring sila ay sinulsulan ng mga leaders ng simbahan. Maring sila ay natinakot upang bumaliktad, bumalingbing at magtaksil sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito rin yung mga tao na sinisikap sana nung una sumunod sa ating Panginoon. Pero sa katapusan, sila na ang nagtaksil sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, katulad ni Juan, ni Judas Iscariote, na sa pamamagitan ng 30 pirasong pila, pinagtaksilan niya ang ating Panginoon. Katulad ni Pedro at ng mga iba pang mga alagad, dahil sa takot, ay umalis sila, tumakas at iniwan ang ating Panginoon. Sila mga nagsasabi doon sa huling hapunan na nagsasabi, Panginoon, hindi mangyayari na ikaw ay kunin ang iyong mga kaaway. Hindi kami papayag. At kami ay magiging tapat. Ipagtatanggol ka namin kahit ito ay maging dahilan ng aming kamatayan. Sila ay nangako noon. Subalit nagbago. Tumakas sila.
nagtaksil sila sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon ay marami pa rin katulad nila. Katulad ng mga Hudyo noon na bumalimbing, bumaliktad at nagtaksil. Marami pa rin sa mga tao ngayon ang katulad ni Judas na nagtataksil sa pamamagitan ng 30 pirasong pilak. Marami pa rin sa mga tao ngayon ang katulad ni Pedro at ng mga alagad na tumatakas, nagtataksil sa ating Panginoon. Yung mga tao na dahil sa mga material na bagay ay kinakalimutang magsimba o ayaw magsimba at nakakalimutang magdasal at sumamba sa Diyos. Dahil sa material na bagay ay mas mahalaga sa kanilang material na bagay at hindi yung kanilang relasyon sa ating Panginoon. Marami sa mga tao ang dahil doon nababayaran sila katulad ni Judas. Nababayaran sila kaya sila'y tumatahimik. At kahit alam nila ang katotohanan, tumatahimik sila kaya nawawalan ng katarungan ang ibang tao. Marami pa rin sa atin ang katulad ni Pedro at ng mga alagad na natatakot at sumusunod sa maling aral, masamang aral, na nagiging resulta sa korupsyon, pang-aapi at pagpatay sa kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, marami pa rin ang katulad nito ngayon. At itong panahon ng Kwaresma ng mahal na araw ay napakaganda na tayo magnilay-nilay. Tayo humingi ng awa at patawad sa ating Panginoon. Kung tayo katulad ng mga taong, mga Hudyo, ni Pedro at ng mga alagad, kung tayo katulad nila, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa maraming pagkakataon na hindi naging tapat tayo sa Kanya. Na tayo hindi nagdasal, na tayo hindi nagsimba. Sa mga pagkakataon na naging mahalaga sa atin ang material na bagay at hindi ang pagsamba sa ating Panginoon. Sa maraming pagkakataon na natakot tayo at tayo hindi nanindigan sa katotohanan, tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataon, hindi natin nirespeto ang Diyos, hindi nirespeto ang ating kapwa, ang ating mga magulang, hindi natin nirespeto ang ating sarili kalusugan, at sa halip, tayo ay nagpabaya at nagtaksil sa isa't isa. Minamahal ko mga kapatid, ang panahon ng mahal na araw ay ginugunita natin ang kasukdulan ng kamatayan at pagmamahal ng ating Panginoon hanggang sa kamatayan. Kung ito ay panahon ng pagmamahal ng ating Panginoon, sana ito rin ang panahon para tayo ay magpanibago sa ating pagmamahal at katapatan sa ating Panginoon. Sa misang ito ay muling mag-aalay ang ating Panginoon ng kanyang buhay. Buhay niya na inaalay, tanda ng katapatan. Sana katulad niya, katulad ng batang babaeng yon na nag-alay ng kanyang buhay. Hindi na buhay natin ang hiningi sa atin, kundi pagbabago sa ating sarili. Pagbabago na tanda ng ating katapatan. Ito sana ang maging daan. Ito sana maging resulta ng ating pakikiisa sa misa ito, paghahanda at panimula ng mahal na araw. Bilang tanda ng ating katapatan sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanahon sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na matuloy. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na pagmuli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Panalangin tayo sa Diyos Ama na niloob na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Sagutin natin ang bawat panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pagulitan namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat ng ay dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos-pusong naglilingkod at nag-aalay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Malinawagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga kasamaan, kalupitan at karahasan dala ng pandemya. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang alay kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang mga pangailangan ng lahat, lalo na ang mga mahihirap habang tayo ay nagdaraanan sa pagsubok dala ng COVID-19. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay sa panahon ito ng pandemya, upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at walang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, masdan mo ang iyong mga anak. Itulot mong masundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagtuloy sa Jerusalem at ganoon na rin sa mga paghihirap niya sa Kalbaryo. Naway maging marapat kaming makibahagi sa kalwalatian ng iyong kaharian pagkatapos namin masundan si Jesus dito sa lupa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman.
Manalangin kayo mga kapatid, ito po ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. At ginawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihiya at karangalan, sa ating igagagaling at ng buo niyang Iglesia Banal. Sa paghihirap ng iyong bugtong na anak ng Panginoon, naway maging kalugod-lugod kami sa iyo. Humihingi kami ng iyong awa at pag-ibig, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi sa paghahain niya, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuloy. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapamanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang biga. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang biga. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa malang harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama na iyan sa Kanya, o Diyos na mga makapangyarihan, ikaw ay pinupulot at pinagdarangal, kay sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Bilang tanda na tayo nagkakaisa sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, lalo sa ating Panginoong Jesucristo na nag-aalay ng buhay, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, Ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyahan na iyong kalooban, nabubuhay ka naghahari, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking palangit. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka.
nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Manalangin tayo. Nagmamakaawa kami sa iyo, Panginoon, matapos po kayong pakanin ng mahal na kaloob na ito. Ang aming pananampalataya at pag-asa ay lumakas sana sa bisa ng pagkamatay ng iyong anak. Loobin mo makasabit kami sa kalamitan sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa misang ito at kung saan kayo naroon. Sana tayo makiisa sa pag-aala-ala sa ating kaligtasan. Ang announcement ko ngayon sa simbahan ay binigyan tayo ng exemption na simula sa linggong ito ay pwede nang kumanta ang congregation at saka yung mga restriction ay inaalis at sana tayo maging masaya dahil sa mga pangyayaring yon na wala na tayong COVID ng halos 2 buwan at sana pa rin tayo mag-ingat para may pagpatuloy ng ganitong katayuan natin. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang